na paparating. Yes, abangan nyo po yung patuloy pa rin po ang Diwata sa paghahanap ng mga pwesto na kung saan magtatayo tayo ng Diwata Paris Overload. Kasi di ba tulad ng sinasabi ko, marami po akong branches na itatayo sa buong kamay nila hanggang probinsya. So abangan nyo po yan. Ngayon may dalawang location na kami natatayuan ng Diwata Paris. Abangan nyo baka sa lugar nyo na yan. Hindi nyo na kailangan magpunta ng Quezon City or Pasay. Kasi kung dyan na mismo sa lugar maglalagay kami, matitikman nyo na po yung Diwata Paris. Hoy, may chismis. Dubai daw. Yes, yes. Mayroon na po. Malapit na po. Magkakaroon na po tayo ng brand sa Dubai. Sana matuloy na. Actually may kausap na tayo. Kaya ang Diwata Paris po magiging Diwata Paris International. Ang bigat, ang bigat. Pero syempre alam naman natin na yung Dubai is Middle East, which is karamihan ng mga kapatid natin ay Muslim. So medyo magiging yes, pwede naman kung mahigpit sila doon kasi alam naman natin talaga pag Muslim hindi sila pwede sa pork. So pwede naman Diwata Paris tapos ang serve natin ibang menu pwedeng beef. Kasi yung Diwata Paris natin ngayon hindi lang po pork yung sineserve, hindi lang yung lechon kawalang sa bulaklak. Marami na po tayong menu. Katulad niya sa Quezon City, meron na tayong Diwata Paris Classic, Diwata Paris Gyudon, Diwata Seeking Joy, Diwata Pinamatisan. Meron din tayo doon na Diwata Spaghetti Overload. Meron na tayong Diwata Family Seeking, meron na tayong Diwata Sukulit at Diwata Overload Hotdog. So marami na pong menu at hindi lang yan, marami pa kaming menu na ilalagay sa Diwata Paris. Kaya kahit sa nasa Muslim country tayo, pwede natin tanggalin kung anong bawal doon. Palitan natin ng ibang menu. Pero Diwata Paris pa rin po yung pangalan nila. Kahit ano pakikisama mo sa mga tao, kahit ano ang gawin mo, hindi maalis yung tumataas yung mga kilay nila at patuloy kang sinisiraan. Pwede ka bang magbigay ng pahayag para dun sa mga supporters at fans mo na ako si Diwata, walang nagbago sa akin? Alam mo, sa totoo lang, wala naman talaga nagbago. Ang gumagawa lang talaga ng issue na nagbago na ako, yung mga naninira lang talaga sa akin. So, lahat naman yan pinapaliwanag ko. At saka, lahat naman, yung sinasabi nila hindi tayo marunong tumingin sa pinanggalingan natin, hindi na nakakalimutan, hindi totoo yan. Kasi ngayon, kung ano ako dati, ganun pa rin naman. Actually, ang una kong natulungan, yung mga kasamahan ko dati sa kalsada, di ba nasa ilalim ako ng tulay. Kaya lang, di ba tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, na tinulungan mo na sila, kung yun ang gusto nilang gawin sa buhay nila, wala na tayong magagawa doon. Basta yung part na pagtulong, na ginawa mo na sa kanila, ginawa mo naman. Pero kung sila na mismo gagawa ng paraan, para ayaw nilang tulungan yung sarili nila, wala na tayong magagawa doon. Di ba? Patungkol naman sa mga nagpipicture na yung sinasabi, tinatarayan. Ay hindi, kasi diba sabi ko nga negosyante po ako. May mga time na katulad ngayon, may time ako para magpa-interview sa lahat ng vloggers, sa lahat na magpapapicture sa akin. Yung mga time na sinasabi nila na tinatarayan ko, may reason talaga kasi diba minsan may mga time nga sinasabi ko naman madalas na marami akong ginagawa. Katulad ng inaayos ko yung mga tao, ano pa yung mga kulang, kinicheat ko. Tapos biglang mayroon magpapapicture na hindi ko pinapansin kasi lang may ginagawa ako. Nakukuhanan nila ng short clips ng camera na gano'n yung reaction ko, hindi na pinapakita lahat. Ang dumara basta nilagyan pa nila ng title na masama ng ugali, nagbago na, which is hindi naman talaga siya totoo. Ang gumagawa lang niyan talaga yung mga nag-upload na mga hindi ko alam kung anong pinaglalaban nila sa buhay nila. So yun. May lumabas na kasi na nagpapabayad daw ng 1.5 na 2,000. Ay, paghanap pa dito ng kahit isa na siningil ko ng 1.5, kasi pagka may nangyari na siningil ko, harap ko sa akin ngayon, dudublihin ko pa, kahit triplehin ko pa. Silang bibigyan ko, hindi pa ako nanghingi ng ganyan. At wala akong, minsan hindi ako nag-attempt na kahit piso nanghingi ako para sa magpapapicture. Walang ganon. So hindi ka naman dinudumog ngayon ng mga humihingi ng tulong kasi parang ang nangyayari ngayon, ang dami ng nang-aabuso. Actually naman ako, marami nga dito, parang nagmukha na nga tayong di ba? Nagmukha na tayong charity talaga ng mga nanghingi ng mga kailangan ng tulong. Ako naman talaga, yung deserve lang at saka kaya ko, nagbibigay talaga kahit walang camera. Kaya lang minsan, parang yung iba, parang budol na kasi yung dating eh. Yung nagpapanggap na pauwi ng probinsya, nagpapanggap na may sakit, tapos pag tiningnan mo yung certification nila na totoo kung may sakit sila, o kaya yung mga namatayan, matagal ng patay, 10 years na, tapos yung mga medical dala certificate nila, hindi naman sa kanila, tapos yung mga ganon, kaya parang nagiging na rin sa nagiging racket. Kaya yung iba talaga, na kaya ko na alam kung deserve talaga, so nabibigyan ko naman, pero hindi lahat. Kasi sobrang dami na din nanghihingi sa akin ng tulong na hindi naman po tayo mayaman, hindi naman tayo agency na talaga nagbibigay ng mga ganong eksena. So, yung kaya ko lang at saka yung alam kong deserve. So sobrang popular mo ngayon hindi lang sa Maynila kundi sa mga karatig probinsya, pati na rin international. Marami din ang nagtatanong, papasok ka daw ba sa politika? Ay, wala naman akong plano pumasok sa politika. Busy na tayo sa pagtitinda.
Siguro yung mga karapat dapat suportahan siguro sa abot ng aking makakaya. Hanggang ganun na lang tayo. Pero yung sa akin, mas sa sarili ko, nang pasukin yung politika, wala yun sa isip ko. Eto, matagal na tinanong sa'yo. Negosyo o showbiz? Alam mo, mas priority pa rin sa akin yung negosyo. Pero kung pwedeng sabay, negosyo habang nasa showbiz, pwedeng sabay. So, pero kung sasabihin mo na pipiliin ko yung isa doon, so ang hirap. Para sa akin, kung saan ako nakilala, kung saan ako naging inspirasyon ng karamihan, so doon muna ako. Pero kung pwedeng pagsabayin, bakit hindi? Kung kaya naman ang katawan ko. Sa mga kaibigan natin, mga vloggers, small content creators na mga nagdadamdam, minsan ay hindi na pagbibigyan, this is your chance, kausapin mo sila. Alam nyo, ang kailangan ko lang naman din talaga sa lahat na nagpo-content dito sa akin, hindi naman sa hindi ko ay pinagbibigyan ng, ako nga di ba sinabi ko na dati na kahit basher pwede nga. Pero di ba, hintayin nyo lang yung time talaga na may time tayo magpa-interview, huwag na naman natin isabay ng may ginagawa, sobrang busy ko, tapos bigla kayo sa singit, nandiyan kagad yung camera, igaganon nyo kagad sa akin, tapos may mga tanong kayo, tapos hindi ko ay pinapansin, kasi nga may ginagawa ako. Pero kung nasa lugar, ang sinasabi kasi nila, pag wala daw dala, or small vlogger lang, hindi ko na daw pinapansin. Ganun kasing lumalabas eh. Pero subukan na daw yung mga ibang mga sikat, saka daw ang abot ng ngiti ko. Hindi po, kasi yung mga sikat na yan, lilinawin ko ulit, lagi ko naman ito sinasabi. May appointment yan. Kaya pagdating nila dito, priority talaga sa akin kasi bago pa sila dumating, naka-schedule na yan, maraming nagpupunta sa akin na parating na si madam, parating na si boss, so nasaan ka na, pwede na ba tayo maganyan? Unless doon sa mga small vlogger na sinasabi nila na walang appointment, tapos ang gusto pa nila mangyari pagkadating ng camera, kahit busy ako, kung anong matanong nila, masagot ka agad natin, may 13 ka agad natin. Pag hindi natin pagbigyan, kasi may camera na nakaharap, pag ginanunan tayo, may nalikuran natin sila kasi may ginagawa tayo, lalabas na naman doon sa mga clips nila na masama na ang ugali pagka small vlogger. Ganyan nakikita ko eh. Pero kung buong video pakita nyo lahat, wala pong ganon. Ang nangyayari kasi for the views, yung short lang na video na kung saan may negative videos lang ako, yun talaga ang pinupost nyo para pag-usapan. So yun lang naman, wala na akong pakialam doon kasi tulad niyan sinasabi ko, as long as kahit sobrang dami na nagbabasa sa akin, naninira sa akin, gusto magpabagsak sa akin, sabi ko nga sa inyo, pag Diyos ang nagtaas sa inyo, kahit sino pa kayo, tao lang kayo, Diyos lang nagtaas sa iyo, wala na makakahigit pa doon. Diba? Kahit anong gawin mong paninira, kung Diyos talaga ang tutulong sa iyo para umangat ka, itaas ka, wala kayong magagawa. Tao lang tayo pare-pareho. Wala tayong karapatan husgahan ng isang tao kasi tao lang tayo pare-pareho. Diyos lang ang may karapatan maghusga at magtaas sa atin at magbaba. Hindi po kapwa natin, mga tao lang din. So yun lang.